umaga po sa bawat isa. Sige po, pakibati naman po ang inyong katabi ng isang magandang umaga. Ngitian niyo po sila. Ayan. Today is the 30th, no? 30th of December. Ilang tulog na lang, isang tulog na lang, dalawang tulog na lang. Ayan. 29 pa lang, excited. December 29 pa lang. So, dalawang tulog na lang po, no? Patapos na ang taon. And it's been a while since the last time po na makapag-share ako dito sa harapan. And I just want to take this opportunity na i-share sa inyo yung experience ko on how I experience po, no, naranasan yung voice ng ating Diyos. Nung mga nakaraang buwan po, dahil umalis na po ako sa previous company na pinagtatrabahuhan ko, meron pong tumawag sa akin na may interview daw ako. So, ayun, yung interview po is late na 11 ng gabi. So, nag-expect ako na panggabi siya. So, sabi niya sa akin, yung experience ko daw is fit dun sa role, though wala akong enough experience kasi sabi nila, sabi nung CEO is parang magre-recruit daw po ako ng mga agents nila dahil ano sila, parang agency, talent agency po siya. So, ayun, sabi ko, hindi ako pwede mag-commit ng panggabi kasi sabi ko, I have commitments meron akong baby, sabi ko ganun sa kanila. Then, hindi po ako pwedeng mag-work ng Sunday or weekend, sabi ko kasi may commitment ako sa church. So, sabi niya, it's a flexible time. So, nanlaki yung mata ko kasi yun, flexible time yung in-offer. Then, tinanong ko po kung magkano yung offer. Na-entice po ako sa offer. Sabi niya, it's 150K. Malaki nga naman po yun, lalo na kami nangangailangan that moment kasi wala akong work, tapos buntis po ako, then maraming mga bills, no, yung Judith. So, kung titingnan po natin, ang laki niya, no, so mapapa-oo ka agad. So, tinanong ko kung ano yung company, nag-dig po ako ng job description. So, nung sinabi niya kung ano yung company, sabi niya ganon, OnlyFans. So, wala po akong idea kung ano yung OnlyFans. Si AR po kasi tulog na noon, di ko siya ma-chat. So, sabi kong ganon, I'll get back to you. Sabi ko, check ko muna yung company, pag-aralan ko and all. Pagka-search ko po, it's a porn site, parang ganon. So parang nag-aano po sa akin yung offer, tapos yung company na it's against po, no, sa ano ko, sa will ko na mag-work kasi sabi ng CEO is, yun po, yung mga talent na mare-recruit ko is papasok sa akin yung mga videos nila, no? So, lahat ng mga videos nila, i-dissect ko, ganon. Ako yung mag-e-edit and all. Parang hindi ko po siya kaya. Talagang hindi ko siya kaya na makapanood ng ganon. Sabi ko, hindi yon trabaho ng isang Kristiyano. No? And, binalikan niya po ako, sabi niya sa akin dun sa email, if I'm decided, sabi niya ganon. Sabi ko, I can't take the offer. Sabi ko ganon sa kanya. Then, why not? Sabi niya. Name the price, sabi po niya. So, kasi nagsistart daw po yung company niya, gano'n. So, sabi ko gano'n sa kanya na I'm a born-again Christian and it's against my will na makita yung mga ganong video. And naisip ko po agad yung mga pamilya na pwedeng masira, no? Yung buhay na pwedeng masira ng isang tao. So, I prayed po before ako sinabi ko na I know that God, you will guide me. Sabi ko, you will instruct me kung ano yung tama. And that night po na nag-email siya, sumagot ako, no, na hindi ko siya tatanggapin. And I know na hindi ko man alam kung ano yung pwedeng mangyari, but I know that God is with me. He will guide us in all truth, and He will instruct us, no, if we will just listen to His voice, no. And this world will entice us sa mga maraming bagay, money, no, yung offer, it's really enticing po, no? It's talagang mapapawaw ka. Pero, yun nga ba talaga, yung buhay, no? Na dapat nating lakaran. So, sabi nga po ni Ma'am Noy, no? Hearing God's voice will put our faith to the next level. Sabi po niya. And yung
message po na yun ni Ma'am Noy nung last Sunday, talagang naano ako, no, sa yung puso ko. Sabi ko, I know na nasa tamang path ako. Ne? And sabi nga po, nabanggit din po ni Ma'am Noy dun sa last preaching niya na yung sa John 16:13, sabi niya, but when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So hindi man po tayo sigurado kung ano yung darating, no, kung ano yung mangyayari. Hindi natin naiintindihan kung bakit dumarating yun sa atin. But let us continue to trust Him. No, He will instruct us. He will guide us in all truth. Ne? And yung pong dumating, higit pa. No? Yung dumating na work sa akin, higit pa, hindi lang po yung trabaho, pero yung boss na binigay niya sa akin. No, it's really a blessing. And yun po ang totoong blessing. Success may not be differ sa tao, but for us Christians, Jesus is our success. Amen. Let us all stand and declare the goodness of our God. Hallelujah. Yes, Jesus. Let's celebrate. Love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Come on! Thank you, Jesus. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. I'm found, I want you, I want you. You want me down, you got me, you got me. Love is for real, you will never let go, never let go. Oh, never let these words out of my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Thank you, Jesus. Closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love, this is real love. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything more than a spread. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. Say, I praise when I'm short. Praise when I'm doubting. Sing it. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. Say, I praise is the water. My enemies drowned. Everybody, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Let's see it. I praise when I talk. Oh, I praise 'cause I know you're the Lord of all. Yes, our praise is a weapon. It's more than a sound. Yeah, our praise is a shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Yeah, come on. Yeah. Oh, yeah. We'll praise, come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise. Praise 'cause you're sovereign. Come on. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on. Oh, my soul. Come on. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Come on. Oh, my soul. I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Say, oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Come on, come on, come on. Hallelujah. Everybody sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, come on, that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, come on, that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, oh, that has breath praise the Lord. Hey, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name. We praise your name. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah, God. Tunay nga pong kayo ang boses ng katotohanan, Panginoon. Kahit sobrang lakas ng boses ng mundo, ngunit kayo lamang ang katotohanan
na kailangan namin sa aming buhay. Oh, praise you, Lord Jesus. Come on, church, open your mouth. Open your hearts. Hallelujah. Oh, yeah, I worship you, Jesus. Continue to praise you, Lord. We will worship you. Lift the name of Jesus in this place, in our hearts and in our lives, oh God. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. And he has won our freedom. Jesus has won it all. And hallelujah, you have won the victory. And hallelujah, you have won it all for me. And death could not hold you down. Oh Lord, you are the risen King, seated in majesty. Oh, you are the risen King. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. And he has won our freedom. Jesus has won it all. And hallelujah, you have won the victory.
Oh, you are the reason. Worship you, Jesus, Spirit and in truth, oh God. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord God. You have won the victory. Kaya, Panginoon, sa aming pong buhay, patuloy na ang tagumpay na ito ang siyang sinasabi mo sa amin, O Diyos, palagi. Patuloy mong sinasabi sa amin ang aming bagong pagkatao na kami ay tagumpay na sa aming buhay. Dahil tinapos na ng aming Panginoong Yesus, ginawa na niya ang lahat para sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy, O Lord, nire-remind kami kung sino na kami bilang inyong mga anak. Na kami ay isang victorious Christian. Na kami, Panginoon, ay tagumpay na sa aming mga buhay dahil sa aming Panginoong Yesus na nagtagumpay. He won the victory. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat dahil patuloy mong pinapaalala sa amin. Salamat sa inyong mga salita na patuloy na pinapakita sa amin, O Lord God, na kami ay, Panginoon, ay matuwid na kami ay banal na kami ay nilinis mo na kami ay pinatawad mo na, that we are your children now, Father God. Kami inyong mga anak. We are co-heirs of Christ, Father God. Salamat patuloy na, Lord, sinasabi mo sa amin, our new identity, Lord God. At ang nais mo, doon kami mabuhay, Lord God. Yun ang nais mo, Lord God. Mamuhay kami kung sino kami bilang inyong mga anak. Isang mananagumpay na Kristiyano. Isang mananagumpay dahil, Panginoon, patuloy namin kinikilala ang salita mo. Patuloy kami nakikinig sa inyong mga salita. Patuloy kami nakikinig sa inyong mga tinig, Lord God, sa buhay namin. Dahil ang mga tinig mo ang siyang patuloy na nag-guide, nagko-correct. Nagbibigay, O Lord God, sa amin ng patnubay. Salamat sa pamamagitan ng inyong mga kapahayagan. Patuloy, O Lord God, kami ay nagiging malakas, na-empower, na-enlighten. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo dahil hindi ka nagkulang sa amin. Patuloy kang nangungusap sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat po. Truly, Lord God, ang mga salita mo ang siyang gabay namin, tanglaw ng buhay namin. Salamat kaya nga po sa buhay namin. Lord, patuloy kaming makikinig sa inyo. Upang patuloy kami, O Lord, mamuhay sa buhay na inilaan mo. Upang kaming patuloy na mamuhay sa buhay ayon sa inyong kalooban. Lord, ang nais mo sa amin, mamuhay kami in an abundant life na kung saan, Lord, namumuhay kami na may puno ng kagalakan, puno ng kapanatagan, puno ng kapayapaan sa aming mga buhay, puno ng iyong pag-ibig, Lord God, na ang buhay ni Kristo, ang siyang naipapamalas namin, ang siyang nararanasan namin, dahil ito, Panginoon, ang nais mo, Lord God, mamuhay kami sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, through your word, Father God, through your voice, we were guided, Father God. And we praise you, Lord God. Napakabuti mo sa aming mga buhay. We give you all the praises and the honor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. You have won the victory.
Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Yan, good morning po. Panahon po ngayon ng holiday season, no? At sa mga companies, sa mga workplaces, may mga parties, no? Iba-ibang party dito, party doon. At doon po, hindi nawawala yung mga giving gifts, no? Marami pong mga regalo na binibigay ang company at meron din silang mga paraffol. At kapag po may mga raffle, ayan, nagkakaiba-iba ang damdamin ng mga empleyado. So kapag ka nakakuha siya ng major prizes, ang saya-saya. At doon naman sa hindi nakakuha, medyo malungkot sila. Sabi nila, sayang. No? Sayang hindi ko nakuha yung TV, hindi ko nakuha yung ref. No? So, noon po, ganyan din ang nagiging puso at damdamin ko. Sa tuwing magkakaroon ng mga ganyang bagay, ni minsan yata sa aking buhay, hindi ako nakakuha ng major prize. So, one time, nag-uusap kami ng isang kapwa ko din Kristiyano. Sabi ko, bakit kaya hindi tayo nakakakuha? Kasi pareho kami ng mga major prizes. Samantalang kung ang tatlong mabubunot, nandoon ang pangalan ko, 2 pa yung natitirang prize, yung sa akin pa ang matitira na hindi mabubunot. So, marami pong pangyayaring ganyan. At talaga namang, noon, talaga lungkot na lungkot ako. Bakit yung sa akin pa ang hindi nabunot? Samantalang 3 na lang, 2 yung prize, no? Sabi ng isang kasama ko na mananampalataya din, sabi niya, kasi dinesign tayo para magbigay. Sabi niya. Hindi tumanggap. Sabi niya, ganun ba yun? Sabi ko, ngayon nakikilala na po natin ang ating Panginoon. Ano na po yung nagiging puso natin dyan? Alam po ninyo, kung bukas ang ating spiritual eyes, makikita natin na ang dami-dami nating mga pag-alikabok lang yon, part lang yon, no, ng mga ini-enjoy natin. Pero higit dyan, dahil kilala na natin ang ating Panginoon, tayo pala ay tumama na sa pinaka-major prize, no? Pinakamahalagang prize, no? At ito, ang ating Panginoong Hesukristo, na kompleto tayo sa lahat ng bagay, victorious tayo sa lahat ng bagay, at talaga namang ma-enjoy natin yan, no? Kung tayo ay maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Amen po ba? O yan. So ngayon, wala nang issue. Mabunot ka, hindi ka mabunot, masaya ka dahil alam mo na sobrang sapat ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung titingnan natin yan sa spiritual realm, alam po ninyo, tama na tayo ay matagumpay na tayo ay kompleto na tayo ay talaga nang dapat magdiwang at magpasalamat sa ating Diyos. At sa umagang ito, magkakaloob po tayo dahil ay bunga ng ating kagalakan, ng ating kasiyahan, ng ating pagiging matagumpay, no? Dahil mayroon tayong Diyos na buhay sa ating mga buhay. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Amang Diyos, salamat po. Pagkat ngayon, Panginoon, kilala na namin kayo. Kilala namin kung sino ang Diyos sa aming mga buhay. Ang Diyos na kailanman hindi kami pinabayaan. Ang Diyos na nag-alay ng buhay. Ang Diyos na binigay ang lahat ng aming kakailanganin. Sa aspeto man ng mga suliranin, mga pagsubok, Panginoon, sa kagalangan, sa kalungkutan, nandyan ka, O Diyos, hindi nang iiwan. Katulad ng tao, Panginoon, nang iiwan siya. So balit kayo, O Diyos. Hindi kailanman kami iiwan. Kaya, Panginoon, sigurado kami kung ano ang bukas sa amin. Sigurado kami kung anong buhay mayroon kami ngayon at sa darating na panahon. Sigurado kami, Panginoon, na may Diyos kami na handa kaming tulungan sa lahat ng bagay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, magkakaloob kami bilang patunay, Panginoon, bilang pag-ibig, Panginoon, ninyo sa amin, bilang tanda ng aming pasasalamat sa ginawa mo na sa amin noon pa man, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa lahat ng bagay, salamat po sa kagalakan, sa
sa kapayapaan, sa tagumpay, sa lahat ng bagay, O Diyos, sa aming buhay at maging sa aming mga pamilya. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. In Jesus, let's all stand, let's worship our Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything, come on, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. Amen, ayan. Good morning po sa bawat isa. Are we blessed? Tayo po ba'y masaya ngayong araw na ito? Amen. Tuloy nga, every day is another victorious day sa atin. Dahil ang Diyos ay nagtagumpay na para sa atin. Amen. Let us all welcome si Nicard family and Magtanong family. Saan po? Welcome po natin si Sister Amelia Magtanong all the way from the USA. Ayan. Amen. Welcome po sa ating gawain. Wala na po. Let's all stand and let's worship our Lord. Let's welcome one another. Listen. Come on. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I praise when I see it. I praise when I talk. I praise 'cause I know you're the Lord of all. I praise when the weapon is more than the sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Hello, good morning po. Excited na po yata yung marami sa atin at excited nang salubungin yung bagong taon kaya parang wala sila ngayon. Good morning po. Amen. So, na-share nga po ni Sister April. So, I just realized that lagi ko po itong iniisip that faith is 100% commitment. Okay? Hindi po siya 50% faith, hindi po siya 50% yung sarili natin. It's 100% commitment. Sabi nga po, sabi nga po, hindi kami tulungan ng Diyos, hindi pa rin kami
sasamba sa Diyos-Diyosan. It's 100% commitment na kahit anong mangyari, okay, kahit anong mangyari, ikaw ay mananampalataya. Okay? There are fears, may mga takot, pero it's 100% commitment. Hindi po siya 50 or 90%, it's 100% commitment. So hearing the Word of God is 100% commitment. Okay? Lagi nating itinatanim ang salita ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Ay, sorry. Okay, nakalimutan ko po yung tubig. Alam niyo po yung magsasaka, nagtatanim po yan lagi, hindi po yan nag-i-stop. Okay? Magtatanim po siya ngayon at aani at magtatanim. Non-stop po yan. Okay? Dahil kapag nag-stop po yan ng nagtanim, sa susunod, wala po siyang aanihin. Okay? Gayon din po sa ating mananampalataya. We always tinatanim lagi natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Minsan, ganito po yung nangyayari eh. Kapag tinanim natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, and then kapag naranasan natin yung bunga ng salita ng Diyos sa ating buhay, minsan, napopokus tayo sa bunga. Nakakalimutan nating magpatuloy sa salita ng Diyos. Kagaya ng pagtatanim, kung hindi ka nagpatuloy sa pagtatanim, wala kang aanihin sa susunod. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kapag naranasan natin ang bunga ng kanyang salita, minsan napopokus tayo dun sa bunga. Nakakalimutan nating magtanim ulit ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya po minsan, pag nagiging okay na ang lahat ng bagay, nararanasan natin yung bunga ng salita ng Diyos at hindi tayo nagpatuloy, kung minsan bumabalik tayo dun sa dati. Nararanasan ulit natin kung ano yung itinanim natin liban sa salita ng Diyos. Okay? Kagaya po ng isang bukirin, kapag inayaan natin po itong idle, okay, hindi po nagtanim ang magsasaka, maraming tutubong mga weeds dyan. Okay? So kapag tumubo yung weeds, ano ang expect mo? Weeds din. Okay? Weeds din yung hindi mo naman pwedeng anihin yung weeds. Okay? So, tayo pong mananampalataya, we are called believers. Believers, ibig sabihin tayo ay naniniwala, nananampalataya. Paano ka mananampalataya, maniniwala kung hindi ka nagpapatuloy araw-araw sa salita ng Diyos? Okay? It's all our personal experience, alam ko po yan. Lahat po tayo na-experience natin ito na kapag tumigil ka sa pagtatanim ng salita ng Diyos, mapapansin mo, nag-iiba yung, yung life mo. Okay? Nagiging matatakotin ka, nagiging stress ka, nagiging worry ka. It's because nakalimutan mo na magtanim sa salita ng Diyos at napokus ka doon sa bunga nung dating tinanim mo na salita ng Diyos. At pag hindi ka nagpatuloy, weeds ang tumubo sa iyong puso. Okay? So, it's important sa ating mga buhay that hearing the Word of God, hearing God daily, patuloy at patuloy na mararanasan natin yung bunga ng kanyang mga salita araw-araw. Hindi po tayo pwedeng mag-stop. It's a 100% commitment. Sabi nga kung ni Shadrach, Meshach, Abednego, kung hindi man kami sasakluloy ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Okay? Kung hindi man mangyayari ang sinasabi ng Diyos, hindi ka pa rin mag-give up. Okay? You don't give up. It's 100% commitment. Kung hindi. Pero alam natin, ginawa na lahat ng Diyos, nasa atin na. Kaya patuloy po tayong magtanim sa salita ng Diyos. Privilege of hearing the Word, hearing God daily. Okay? Araw-araw. So privilege, ibig pong sabihin ng privilege is it's a special advantage. You were given a privilege sa isang concert. Nagkaroon ka ng privilege na binigyan ka ng yung promoter ng concert, binigyan ka ng
special tickets. So hindi ka na kailangan pumila because you have that privilege na ibinigay para maka-enter without any line. It's a special right given to someone, okay? Position, probably, favor, okay? Privilege is something that you can enjoy, okay? Halimbawa sa atin, yung mga senior citizen po natin, okay? May special privilege po sila na wala sa hindi senior citizen. Okay, halimbawa po, sa special discount, sa groceries, sa restaurant, sa mga medicine. So, they have that special privilege na wala sa mga hindi senior citizen. So, sa kanila po yun, privilege po nila yon. Okay, sa bangko naman po, they have that special line. Hindi ka napipila, hindi napipila ang senior citizen kapag pupunta ng bangko o kaya anumang bayarin kahit saan, sa electricity or something, hindi na kailangan pumila ang senior citizens because they have that special privilege. So yun po yung privilege. It's a special thing not given to someone. Okay? Okay. So it's a special treatment. Pag may privilege ka, you have that special treatment. Okay, tayo pong mananampalataya, we have that privilege of hearing the Word of God through His Word. Tayo lang po na mga mananampalataya have that privilege. Okay, because we have a born-again spirit. Hindi po nangungusap ang Diyos sa flesh, but pwede rin po, pero God is God, pero siya ay nangungusap sa ating spirito. Okay? Nakukuha po nyo, it's a special privilege, tayo lang po. Okay. So, ako po, last November this year, I have that privilege na ma-invite sa isang birthday party ng presidente ng isang kilalang produkto, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Okay? Ako po I was invited by the president to attend his birthday. So isang privilege po na hindi namin kasama po si Sister Arlene. Hindi ko sukat akalain na we will meet the top notch ng produkto na yon. And kasi po ako po ay ginawang consultant ng isang produkto na yon sa project nila sa Mindanao. But here, ako po yung trusted nila sa mga parang infrastructure po nila. So it's a privilege for me that ako po ay hindi ko ma-explain yung magkaroon ng pagkakataon that this well-known product, masali po ako dun sa group nila. So it's a big privilege and I thank God for it. It comes with knowing God. Hindi ko po ginawa yung situation, hindi ko po ginawa, it's just happened. Nangyari lang na ako ay tawagin at actually po I have relationship with them for more than 20 years now. So I praise God for it kasi hindi ko po mawari, hindi ko po sukat akalain that God moves in a very special way. Hindi ko po naman minamaliit yung ating mga sarili. We are all Christian. We have that big privilege. Napakalaki po ng pribilehiyo natin sa Diyos. Okay? Tayo po ay magpatuloy na magtanim ng salita ng Diyos. Huwag po tayong tumigil at ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang, it will not return void. Yan po ay magbubunga. Kung ano ang tinanim mo sa iyong buhay, ito ay magbubunga. Okay? So yun po, I was very privileged, sabi nga, pero I thank God for it. It's not because who I am, hindi, dahil ako po ay isang natural na mahiyahin. Actually po, pag tumatayo po ako dito, pag binigay pa lamang po yung schedule namin,
it's always, nandito po lagi sa isip ko. The moment na binigay na po yung schedule namin, hindi na po naaalis dito yung pagtayo dito. Ganun po yung ano ko sa tao. Yung, I can speak in small group, but with the big groups, ewan ko po, I have that feeling na hindi po maintindihan. Basta binigay na, the moment na binigay na po yung schedule namin, kagaya po nito, nanginginig yung tuhod ko. Okay? Hindi po ako masyadong masalita na tao. But praise God, sabi ko nga po, it's a privilege, no excuses. Okay? Wala pong excuses kapag ipinapahayag mo ang salita ng Diyos. Okay? Kaya po, it's a privilege. Giving is a privilege. It's not something na nawawalan ka. It's a privilege for you. Isang pagkakataon sa'yo, isang pabor sa'yo that you are giving. Pabor po sa inyo yan. Okay? It's a favor, it's a privilege. Kapag privilege po yan, ginagrab. Okay? Ginagrab po yan. Hearing the word of God is a privilege, ginagrab po yan. Okay? So, privilege is something na we can all enjoy. It's a favor from God. We are highly favored. Okay? So if you have that privilege, you have that assurance. Okay? Because God Himself is the one who promised. God Himself is the one who gave us promises. So may assurance po tayo. That is a big privilege. May assurance po tayo. Huwag po kayong mag-alala, sandali lang po tayo. Dahil yung mga tuhod ko po, okay, we have an expected future. We have an expected end. It's already, na blueprint na po yan. Expected na po yan. Okay, in Jeremiah 29:11, basahin po natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you future and hope. Sa ibang version po sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Okay? Not to harm you, sabi po niya eh. Kung minsan po, pag may nangyayari sa ating buhay, believers, kung minsan, we think na yun ay galing sa Diyos. Alam ko po, patapos na tayo dyan. That God Himself declares that He will not harm you. So wag po natin isipin na anumang bagay na masama na nangyayari sa ating buhay, this ay tinuturuan po tayo ng Diyos. That's not true. Because the word of God says that He will not harm you. And in fact, He said, He will give you a bright future. Okay? So kapag po tayo nananalangin, ito po kung minsan yung nangyayari. When we pray to God, idinidetalye po natin yung lahat ng ating problema sa Diyos. Okay? Kaya pagkatapos mong manalangin, parang lalo ka pang nabigatan. Na-experience po ba ninyo yun? Prayer, dati ganito po pag tayo nananalangin, minsan sinasabi natin lahat sa Diyos yung mga problema natin. Kaya pagkatapos nating manalangin, mas lalo ka pang nabigatan. Imbis na gumaan ka, ay lalo kang nabigatan. Why? Because dinitalye mo sa Diyos yung problema mo eh. Okay? You have that authority already. You can speak to your mountains. Nasa iyo yung authority. You don't talk to God about your problem. Talk to the mountain about your God. Okay? Alam niyo po, the bright future itself, settled na po yan. The bright future. Halimbawa po, kapag na-share ko na rin po ito nung GE namin, kapag nagtanim ka ng mangga, 100% sure, aani ka ng mangga. Okay? Kapag nagtanim ka ng mangga, hindi ka nagwo-worry na baka mamunga yon ng bayabas, papaya.
You don't worry, hindi ka nagwo-worry. Because 100% sure that yung itinanim mong mangga ay magbubunga ng mangga after 5 years, 10 years. 100% sure, mangga po ang bunga. Hindi ka nag-aalala, hindi ka nagwo-worry na magbubunga yan ng ibang bunga liban sa mangga. And when you plant the Word of God, it's the same thing. Kapag itinanim mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, hearing the Word of God, 100% sure na yung bunga ng salita ng Diyos ang mangyayari sa iyong buhay. You don't worry. Hindi ka nag-aalala na kapag nagtiwala ka sa Diyos, iba yung mangyayari. Kung ano yung promises ng salita ng Diyos, the bright future, yan po ang mangyayari sa iyong buhay. Amen po ba? When you read the Word of God, you will reap what the Word of God promises. Kapag itinanim mo ang salita ng Diyos, ang bunga ng salita ng Diyos ang mangyayari sa ating buhay. Okay? So yun po ang ating buhay, yun po ang ating hininga bilang mananampalataya. Alam niyo po yung isda? The moment na inalis mo yan sa tubig, the moment, mag-struggle na po yan. The moment, pagkaalis pa lang ng isda sa tubig, mag-struggle na po yan. Ganon din po tayong mananampalataya. The moment, kasi po ang salita ng Diyos, ang ating hininga bilang mananampalataya. The moment na inalis mo ang salita ng Diyos sa mananampalataya, you will struggle. You will struggle, mag-struggle ka. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, ang ating hininga bilang mananampalataya. That's why we are called believers. Naintindihan po ba natin? Okay. So, yun po ang hininga natin. Araw-araw sa ating buhay bilang mananampalataya. Hearing the Word of God, meditating the Word of God. Yun po ang lifeline natin. Yun po ang buhay natin. The moment na naalis ang salita ng Diyos, the moment na naalis ang salita ng Diyos, nag-iiba yung ating pandama. Nag-i-struggle tayo. Ako, personally, I experienced that. Kaya nga po nung una, na-share ko na tinanim mo na ng tinanim ang salita ng Diyos and then nag-stop ka dahil na-focus ka doon sa mga pagpapala. Nag-i-struggle. Personally po, I experienced it. Nung nag-struggle ako, nag-focus ako sa salita ng Diyos. Okay? Daily, minsan kahit tulog ako, I open the cellphone. Kasi po, there's struggle in me. So what I did is nag-focus po ako talaga sa salita ng Diyos for how many years? 2 years or something. And then it's just happened. Nangyari lang. Okay? Hindi ko ini-struggle na maalis ako dun sa situation na yon, but it's just happened. Nangyari lang na we got through that situation without any effort. God moved in a very special way. Nangyari lang. Nag-flow lang. Kaya po sinasabi ko dito na napakahalaga ang salita ng Diyos. Okay? Yun po ang ating buhay. Yun po ang ating buhay bilang mananampalataya. We will struggle kapag wala po tayo sa salita ng Diyos. Minsan, parang bigla na lang mainit yung ulo mo. Why? Because naaalis ka dun sa tubig. Nag-i-struggle ka, hindi mo alam, nag-iiba yung ano mo. Because unknowing, hindi ka aware, but you are already struggling because you are lacking, nawawala ka dun sa natural environment mo, which is in the presence of the Almighty God. Okay? So, hearing and reading, meditating the Word of God daily, manampalataya lang po tayo and everything will flow natural. No struggle. Okay, no fear. Perfect peace. Ang maaani natin sa salita ng Diyos. Okay? In Philippians 4:6-9, sabi po ng salita ng Diyos sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. Na-experience nyo na po ba yung
may kausap ka sa cellphone, tapos sabay kayong nagsasalita. Hindi kayo magkakaintindihan, di ba ba? So, anong dapat? Mag-stop muna yung isa at makinig yung isa. Kasi kapag sabay kayong nagsasalita, hindi kayo magkakaintindihan. Kung baga po, manahimik muna tayo. And let God do His work in us through His Word. Let us stop complaining and hear what God is saying about us. Focus lang po tayo sa Kanya. In Philippians 4:6-9, sabi po niya, do not be anxious about anything, but everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ. Okay? Huwag daw tayong mag-alala sa lahat ng bagay. And this is the problem. Ito po ang karamihang problema ng tao, yung laging nagwo-worry every day of life, every day ng buhay, yung worry parang naging constant. Okay? So sabi po ng Diyos, do not worry. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Do not worry about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace that transcends all understanding will guard your heart and mind. And dun po sa 8, sabi po niya, finally, sa 8 po, sabi niya, finally, brother, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Sabi po niya. Doon po sa 6, do not worry. Pagkatapos mong ibigay sa Diyos ang lahat ng alalahanin mo, pagkatapos mong binigay sa Diyos ang yung request mo, petition, and everything, sabi po niya, finally, whatever is true, sabi niya, whatever is honorable, ibig pong sabihin, pagkatapos mong i-present yung request mo sa Diyos, huwag mo nang isipin ang lahat ng problema. Think about whatever is pure. Yun ang isipin mo. Whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely. Hindi niya po sinabing, think what will happen tomorrow, think what will happen. Ang sabi po niya, pagkatapos ng binigay mo sa Diyos yung request mo, isipin mo ang mga mabubuting bagay. Okay? Huwag ka nang mag-worry. It's the perfect peace. It's the perfect peace that surpasses all understanding. When you give your worry to God, nag-uusap po tayo sa privilege, ha? When you give hindi po worry you don't give your worry to God. Pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, yun nga, commitment, it's 100%. Huwag ka nang mag-isip ng anumang bagay na mangyayari o hindi mangyayari. Okay? Malapit na po tayo. Isang privilege po is you can stand on who you are, kung sino ka kay Kristo. Matatayuan mo yung mga privilege na binigay ng Diyos sa'yo. Through Christ. You know what belongs to you. Alam mo kung ano yung mga bagay na nasa iyo kay Kristo. Okay? Tingnan po natin ang ating Panginoong Yesus nung nasa boat po siya, nung may storm po. May storm po doon. At siya po ay natutulog. At dumating po yung malakas na storm at ginising po siya. Ginising po siya ng disciple at sinabi, ano po yung sinabi? Malulunod tayo. Okay? Inisip na kagad kung ano yung iniisip nila na mangyayari. Ganun po minsan ang nangyayari sa atin. Iniisip na natin ang mangyayari, nasa atin yung authority, nasa atin ang Panginoong Kristo.
idinictate na kagad nila kung ano yung posibleng mangyari. Malulunod tayo. Nakukuha po ba ninyo? Are you getting yung, minsan ganun po yung mananampalataya tayo. Kung minsan, pag puno ka na ng worry sa iyong buhay, nakakalimutan mo yung salita ng Diyos, minsan naiisip mo yung mga bagay na posibleng mangyari. Lord, next year, alay pong pang-enrolling anak ko. Lord, next month, wala pong pambayad ng kuryente. You are already dictating what will happen. Nakukuha po ba natin? Where in fact, we have that authority. It belongs to us. Okay? It belongs to us, nasa atin. Do not dictate something that you don't want to happen. Huwag mong sabihin yung mga bagay na ayaw mo namang mangyari. Nakukuha po ba natin? We have that authority. We hear the word of God daily. Well, why not declare the word of God instead of declaring things that you don't want to happen? Declare the word of God. You declare who you are, what Christ already has done to your life. The devil is deceiving you that the things that belongs to you doesn't belong to you. Nakukuha po ba natin? He's deceiving us na you are not healed and that the healing is already in you. Paano ka healed? Ganito ka, ganito ka. Deceiving us. You are not there, sabi ng Diablo, pero you are already there. You are not prosperous and yet the prosperity is already in us. Bakit ka prosperous? Ganito ka, ganito ka. Ganito ka, ganito ka. Hindi mo ginawa to, ginawa mo to. Hindi ka prosperous. The devil is always deceiving us that the things that belongs to us through Christ does not belong to us. But Christ already done that for us. It's not because of who we are. It's because of who Christ is in our lives. And everything that Christ has done for us is already in us. Hindi po tayo kayang i-deceive ng diablo that these things does not belong to us dahil hindi mo kaya. Are we getting, nakukuha po ba natin? Nung pong i-deceive ng diablo si Kristo, tignan mo ang lahat ng bagay na ito. Ibibigay ko sa iyo lahat ang mga bagay na ito. Pero kanino po ba ang lahat ng bagay na yan? Di po ba, through Him all things were created? It belongs to Christ. Pero dinideceive siya ng diablo na bibigay ko sa iyo. Dinideceive niya that the things here does not belong to Christ. But the truth is, all things were created because of Christ. That's why, mga kapatid, the devil is deceiving us that the things that belongs to us does not belong to us because lagi tayong tumitingin sa ating kakayanan, sa ating sarili, sa ating mga ginawa, sa ating nakaraan, sa ating darating, sa ating ngayon. Tayo ay laging tumitingin sa mga bagay na to, whereas kamukha po ng aking nasabi that your past is already restored, that the wasted time na nagawa mo noon was already restored, and your future is already settled. You can enjoy, you have peace at the moment. And every moment, yung buhay po natin, we live every moment because we already have a settled future, and that future is so bright. Okay? So mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos. Masyado po tayong seryoso. Amen. It's very vital. It's very important. Hearing the Word of God daily will open our heart. It will change our heart. That ma-open yung mga mata natin that lahat ng ginawa ni Kristo sa ating buhay ay sa atin na. Hindi tayo pwedeng i-deceive ng diablo na gawin mo muna to, gawin mo muna to, gawin mo muna to. Bago ka magkaroon ng prosperity, bago ka magkaroon ng victory, bago ka magkaroon ng healing, gawin mo muna to, gawin mo muna to, gawin mo muna to. Is deceiving us. Because those things
that He is saying already belongs to us through Christ. Amen. We already have healing. We already have prosperity. Actually, we are more than conqueror. Yung pong ginawa ng Diyos sa atin ay sobra-sobra umaapaw. Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, hindi lamang yung sapat na pag-ibig, kundi talagang umaapaw. Hindi natin malilimit. Hindi natin, kaya nga po sinabi ng kanyang salita na higit pa sa mga bagay na ito, sabi po niya eh. We don't limit God sa ating feelings, sa ating mga nakikita, sa ating mga nadarama, because pag yan po ang ginamit natin, mapopokus po tayo sa ating sarili. Tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pandama, sa ating mga nakikita, sa sitwasyon sa ating paligid. Just trust the Lord. Yun lamang po, 100% commitment. At kung hindi man kami ililigtas ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod sasamba. It's 100% yung buhay. It's 100% commitment. At tingnan nyo naman po, personally, nung nasa apoy sila, they were with Jesus Christ. Sumayaw po sila doon sa gitna ng apoy. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. It's because it's a 100% commitment. At wala pong at yung ginawa ni Kristo, wala pong makakapagsabi sa atin that you are not worthy, you are not like this, you are not like that. Because si Kristo po ang napako sa krus, hindi po ang tao. So no one can dictate you kung sino at hindi. It's only Jesus, the things that Jesus has done for us, yun lamang po tayo. Hindi po tayo nasisway. So, mga kapatid, patapos na po tayo. This coming year, let's face this year sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It will happen, mga kapatid. I believe, I know, na-experience ko po. It will just flow. Magpo-flow lang. No effort, no fear. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, it will cast out fear. And the assurance is there that God Himself will never leave you nor forsake you. And you have a bright future. And the future is not doon, malayo. 5 years, 10 years, hindi po yun ang future. Future is just a hairline, ano po yun? Hairline distance between the past and the future. Yung pong segundo na hindi pa lumipas, future po yun. Segundo po ha. Yung segundo na lumipas, that's past. And every seconds and every minute that pass, that is your bright future. Okay? Sometimes we wait for long time. Lord, nasaan yung bright future? Kapatid, your bright future is just in front of you. Read the Word of God. Hear the Word of God daily. And you will reap whatever the Word of God promises about you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah.
The power of sin is broken. Jesus overcame it all. And He has won our freedom. Jesus has won it all. And hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. And death cannot hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Praise God. Pagpapala natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. At tayo po ay magkaroon ng service this coming Tuesday. No? 4:45. Ang ating pong New Year service hanggang 6:45 p.m. Kaya po muli ay magkita-kita sa Tuesday para sa po ating celebration para sa ating pong New Year's Eve. At ganoon din po, nagkaroon ng costume party ang mga young people last Friday, Saturday. Tuloy nga po iti Batagumbay, no? Pwede pa noon sa ating mga young people. Sana po naging matagumpay na party sa Ace Blessed Resort. AEZ. Okay. Praise God. Are you blessed? Salamat, Engineer Edgar Antayag. Salamat sa mensahe. Salamat po sa iyong pamilya. Salamat po sa mga ginagamit ng Panginoon every Sunday. Kaya po salamat sa bagay ito na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkinig ng salita ng Diyos. Amen? So sabi nga po sa Galatians chapter 4, verse 6, dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu na kasama kanyang anak. Isinugo ng Diyos ang Espiritu na kasama ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama ko. Ngayon, verse 7, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung ano ang anak tayo, kung mga anak tayo ng Diyos, tabagmana rin tayo ng mga pangako niya. So, laging privilege na tayo po'y mga anak ng Diyos. Maraming privilege na tunay nga po na lagi natin mapakinggan ang ating Panginoon sa araw-araw. At tunay nga po that we have the Spirit of God in us. At sabi nga ng 1 Corinthians chapter 6, verse 17, we are now one Spirit. When we join together, tayo ay bigyan ng Espiritu ng Diyos, ng ating puso, at ang ating Espiritu, no? Small s, Espiritu. Spirit, ay ngayon po, ay sila iisa na. They're one. Di ho iba ang Espiritu ng Diyos sa Espiritu tayo. But we are one. That's why, tayo ngayon ay nakakatawag na Ama, Ama. So we are no longer slaves. Hindi tayo alipin. Hindi tayo patay, kundi tayo buhay. Dahil po, ang ating Espiritu ay buhay kay Kristo.
na tayo ngayon ay may kaugnayan sa Kanya. Kaya nga po, kaya natin makinggan ang Diyos sa ating mga buhay, araw-araw ang ating buhay. At malaking pribilehyo, sabi nga ng Diyos, na tayo po ay mapakinggan ng Diyos sa ating mga buhay, araw-araw ang ating buhay. Because ang Espiritu, ang nakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos, at ang tao na taglay ang Espiritu ng Diyos, kasama mo lagi ang Panginoon, hindi kanya kailanman iiwan, hindi pabayan man sa buhay mo. Kaya nandyan siya sa iyo. Nasaan ka man lugar, ano man ginagawa mo, kasama mo ang Diyos. Hindi pa lang darating ang Diyos, kundi kasama mo siya sa araw-araw ng buhay. Amen? Amen? Kaya laking pribilehyo ang bagay na yun sa ating buhay. Ngayon, bilang tayong mga anak, tayo ngayon ay tagapagmana. Sabi nga na pong Romans 8:17, tayo po'y kasama na kapagmana ni Kristo. Amen? Kaya kung ano na sa Diyos ay nakikristo at kung ano na nakikristo ay nasa atin. Sa atin din lahat ng bagay. Kaya, mana po, sabi nga ni Jesus, nasa atin na lahat. Ang tagumpay, ang pagpala, ang kagalingan. Ako'y magaling na. Physical lang po yan. Pero ako'y tuloy na magaling. Tayo, parang mahirap tayo sa ating panlabas. Pero totoo, tayo ay pinagpala. Tayo masagana sa ating mga buhay. Kailangan lang ating marinig araw-araw ang ating Panginoon sa ating buhay. Para sa ganoon, mapokus tayo ng gusto at mapamuhay natin kung sino tayo kay Kristo. Araw-araw natin mabuhay. Kaya kapatid, sabi nga si Engineer, this 2025, matagumpay na ang ating buhay. Amen? Hindi pa lang magtatagumpay, kundi tagumpay na. Ang future natin na sa atin na, sa ating mga buhay. Kaya nga po, masasabi natin, 2025, tagumpay ang 2025. Tagumpay ang 2025 sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin pa yan. Tagumpay ang 2025 sa ating mga buhay. Kaya pirinig pa naman sa mga ito, salamat po sa lahat ng tao na narito ngayon. Siya po kayong blessing, encouragement sa ating mga buhay. Kaya po, tayong lahat ng buhay. At tunay nga po, we have already won the victory. The victory is ours. Ang tagumpay ni Kristo ay nasa atin na. Dahil si Kristo ay sumasa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya purihin pa Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Let's thank the Lord. Pasalamatan natin, Panginoon, sa ating buhay. At pasalamatan natin siya kung sino siya. Ganoon din tayo. Kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka na patay, hindi ka na alipin, kundi ikaw ay anak ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga ito. Salamat sa iyong ginamit, Panginoon, sa mga ito. Salamat sa iyong pamilya. Salamat, O Diyos, sa bawat isa atin, sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapangalan sa mga ito. Kami, Panginoon, ay malaki ang aming opportunity, privilege, pagpala, na ikaw ay kasama namin at lagi namin rinig sa ating mga buhay na inyong patubay ay guidance sa aming buhay. Ang kung sino kami at tunay nga po, may buhay namin araw-araw sa aming mga buhay. Kung sino kami bilang mga anak nyo, pinupuri ka namin, pinaparaan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. We all say Amen and Amen. Hallelujah.